Mata't kuya, dalawang tao na naman ang nag-post na di umano ay merong pumutok ang ugat. May hinala na ako kung sino. Mamaya ko sasabihin, okay? Well, pwede ngang mangyari. Ano kaya yung causes ng aneurysm, mga atit kuya? Search ko lang ha. Feeling ko sobrang stress, takot na ako eh. Ayun nga mga atit kuya, when we were in Tagaytay ng aking mga friendship, pinag-uusapan nila to. Meron daw kaming friend na nagkaroon ng aneurysm. Okay? And somehow, oh, okay, okay. And hindi naman somehow. Kind of, was it coincidence na kapag nag-scroll ako ng aking social media accounts, particularly Facebook and YouTube, nag-a-appear sa akin yung video ni Attorney Bruce at saka ni VP Sara. Maybe I can show you kung ano yung mga lumalabas. Katulad ng mga videos ni Percy Lapid na bigla na lang lumalabas sa feed ko or sa wall ko. Lumalabas din yung video, mga old videos ni VP Sara at ni Attorney Bruce. Sino ba si Attorney Bruce Rivera? Siya po ay kaibigang matalik ni VP Sara, kaklase niya sa law school, isa rin sa mga DDS. Pero pumanaw na po ito. Panahon ng pandemic. Sikat to, kilala to rin ng mga kaibigan kong akla kasi si Bruce Rivera po ay lumaban to ng Super Serena, kung di ako nagkakamali competition ng mga Becky sa GMA 7 na tinapatan naman ng Miss Q&A ng ABS-CBN. And alam ko naging Super Serena ito, abogado at matalino pa. So, kilala ng mga kaibigan kong akla kahit hindi sila mahilig sa politics. Pero yung ibang mga friend kong akla, mahilig na rin ngayon. Si Attorney Bruce po nagkaroon ng aneurysm. Ito ay parang naging comatose, naging vegetable state. And kami nga ni Attorney Nick, kaibigan ni Attorney Nick to eh. Ewan ko lang kung naiwala ko yung screenshot. Na-foresee ni Attorney Nick. And ewan ko kung nanonood kayo sa amin ni Attorney Nick at matagal na kayong mawinians, na-foresee ni Attorney Nick na papanaw si Attorney Bruce. Pero hindi niya pinapost sa akin yung kanyang na-foresee na yon na gano'n ang mangyayari. Alam na niya. Parang nung tinawagan daw niya si Attorney Bruce nung ewan ko kung tama yung pagkakarecall ko ha. Nung tinawagan daw ni Attorney Nick si Attorney Bruce, one time, parang may nakita siyang shadow, kind of a grim reaper or something. Habang kausap niya si Attorney Bruce sa video call. Kasi pandemic noon, usong-uso ang ganun lang, no? Video call lang tayo, video conference. That's Attorney Bruce. Nag-a-appear sa akin itong mga videos nila na mini-makeup pa niya si VP Sara, hindi na nga matatawa na nga ako ng tawa, hindi niya matapos-tapos ang makeup, no? So, pumutok ang ugat ni Attorney Bruce sa utak, naging vegetable state, pumayat, nakaganon na nga lang, and pumanaw na. Kaibigang matalik ni VP Sara. Hindi ko alam kung bakit may mga signs na ganito. Ngayon, ito bang mga signs na to ay, habang pinapanood ko nga po itong video ni Attorney Bruce at ni VP Sara na sila ay lingaw jud kaayo, nagme-makeup silang ganyan. Yan, magandang akla si Attorney Bruce no? And na-meet ko to. Nung na-meet ko siya mga tet kuya, may paghahabili na siya bago mag-pandemic. As in months, December ko siya na-meet So mga 4 months before pandemic, December sa Christmas party namin, sabi niya, ang sabi niya sa akin, kayo naman, Maui, ang lumaban para sa bayan. Tapos na kami. Ganun siya ng ganun. Hindi pa, bata-bata mo pa naman. Healthy pa siya noon, ganyan. Ang ganda-ganda. First time kong ma-meet, pero ganun na may habili na siya sa akin. And then, she passed away. And ngayon, nag-a-appear yung mga video niya. Hindi man ako naka-follow dito, hindi man ako nakasubscribe dito sa nag-upload ng video ni Attorney Bruce 'di ba? Actually parang re-upload na 'to na video itong mini-makeup niya si VP Sara. Hindi na matapos-tapos, kumakain, nagchichikahan at kung ano-ano pang pinagagawa. Nag-a-appear 'yan. Ngayon,
Hindi ko alam kung mga sign yan, yung kasama kong, yung mga friend kong akla, pinag-uusapan din namin to. Si Attorney Bruce nag-appear to sa akin like um, kahapon, tong video na to and few days ago, pero in between, nag-uusap kami ng mga friend ko sa Tagaytay na pag-uusapan tong aneurysm. Ano nga ba yung aneurysm? Ito nga po yung pagputok ng ugat sa utak, no? Ballooning, nagbabulge yung hindi ko alam kung ano yung mga causes nito mga ate at kuya. I-comment nyo sa comment section kung bakit nagkakaganito. Pero sabi ko nga doon sa mga friend kong akla sa Tagaytay, sabi ko, hindi kaya dahil yan sa pagod? Ako'y natakot mga ate at kuya eh. Lagi akong pagod, lagi akong puyat, 'di ba? Hindi rin healthy kinakain ko, mahilig ako sa chichirya. Pero syempre nagugulay-gulay din naman ako. Prutas. Pero paminsan-minsan comfort food ko ang mga chichirya. Pero itinigil ko po yung mga soda-soda, softies drink, ganyan, bibihira akong uminom niyan. Mostly ako juices talaga or water na lang or salabat, ganyan. Coffee, yan ang kailangan ko talaga ang kape. So, maraming causes ang aneurysm mga ate at kuya. Banggitin ko lang bago natin pag-usapan kung sino ang pumutok ang ugat. Causes of aneurysm is smoking. Di umano si Butod mahilig magyosi. Malimit nating makita na may yosi na, may ano pa, may ano ba yan? Yung vape. Nag-yosi na nga, nagbi-vape pa. Ay, talagang, tapos may wine glass pa, di ba? Nakikita natin ganyan si Butod. Si Minerva, sabi ni Gigi Place. Yes po, si Minerva. Ang kanyang alter ego ni Attorney Bruce, no? At nagbibiruan pa nga po yan si Attorney Bruce at saka si VP Sara dun sa video na magkakaroon ako ng Minerva party list. Ganon-ganon, di ba? Para sinasuggest nga po na sinasuggest ni VP Sara na magtayo ng Minerva party list si Attorney Bruce. Biruan lang naman nila yon kasi abogado rin si Attorney Bruce. Ayan. Family history of aneurysms. Hello po, Janelle Caramanzana. Thank you so much po sa unang kinang sa Princess Maui 2. Kapag kami history, so hereditary, ang aneurysm, infection. Hala, sa mga hindi healthy kinakain, no? Maybe sa tubig rin, sa pagkain, sa environment. High blood pressure, oo nga naman, ay biro mo, ugat yun, di ba? Puputok ang ugat mo, nagkaroon ng bara-bara or what sa central nervous system natin, sa utak. Head injury, nabarog, napagok, nauntog. Pwede rin. Atherosclerosis, hindi ko alam to kasi parang about buto na ang atherosclerosis. Ano pa ba? Aging or edad. Maundaers na. Pwede ka magka-aneurysm, brain aneurysm. Congenital decision. Congenital? Does it talk about birth or what? Congenital? Hereditary, yun na nga. Hemorrhagic, whatever. May hemorrhage sa utak and then yun nga, hereditary na mamana. Ayun, family history. Infections within the artery, yung malalaking blood vessels natin. Blood vessel. Malalaking ang artery is malaking vein, 'di ba? Ang vein ang maliit. Ang artery yung malalaki, yung mga tubo, no? Tubo sa utak, may tubo sa utak, tubo sa puso. Mga infections, ayan na nga. Okay, sino ba yung mga nag-post nito mga ate at kuya na mga big personalities na meron na daw pumutok ang ugat? One of them is Kuya Jay Sonza. Sino kaya sa dalawa? Sana 3 na, baka pwedeng 4 ang nagkaroon ng pumutok. Marami palang dahilan kung bakit pumuputok ang ugat sa utak eh. Una, bulging and then ballooning. Siyempre, pagka hindi na nakaya ng wall ng vein yung dugo doon na namumuo, either sa mga kinakain or whatever, naman na talaga. Sabog yung puputok yun. So, Kuya Jay Sonza posted this an hour ago. Pumutok ang ugat, ang gaba, dili magsama. Labas-labas pag may time. Ma'am Shikols at Kuting. Another one, Miss Kathy Binag. Aneurysm. Sino kaya ang kanilang source? Bakit ang mga kilalang personalidad, lalo mga political personalities na ito, ay pare-pareho ang pinost. Yung nagbugbugan ng mag-asawa, yung in-airlift papuntang St. Luke's,
yung tinamaan ng ilong, 'di ba? Na may mga tapos yung may mga pasa dini, may pasa dini. Sino Kuya Jason Zayan, sino Miss Cathy Binag din ang mga nag-post kung sino-sino mga DDS personalities na syempre maraming puting ahas. Oh! Mga puting ahas, kailan nyo ko kukontakin? Wala man lang ako, hanggang puting hito lang ako. Pakichika naman sa akin, nag-reach out. Actually, may mga nag-reach out sa akin, may mga nag-email sa akin, mga tatkuya. At siguro i-share ko sa inyo sa susunod nating vlog, lahat ng mga kasalanan ni Kuting, nakalista pala yan. Lahat ng kapalpakan, kainutilan, pandarambong, pagnanakaw, allegedly, nilista, babasahin ko sa inyo sa susunod nating vlog. Binibilang ng kung sino man Kuting ang mga kasalanan nyo sa taong bayan. At kung may pumutok man ng ugat, sino kaya sa dalawa? Si Kuting na bangag o yung asawa niyang di umano'y totoong namumuno ngayon at nag-aastang presidente, hindi naman siya ang binoto ng taong bayan? Ano kaya sabi ng taong bayan din? The Who, Brain Dead, Doctor Who, sana singagba, sabi ni Kuya EJ. Sana singagba o ang Liza kay ang gaba dili magsaba. Ha 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 ha. I wish si Bonjing na lang din. Si Bonjing, yung maitim, si Tambakulaw ba yan? Oh, pwede rin. Yung taga Cavite, na gusto niya ang kaso na isinampa ni Pangulong Duterte ay ilipat sa DOJ, ilipat sa kanya, ay di kapag nilipat sa kanya yung mga kasong isinampa ni PRRD sa mga nagwalang hiya sa KOJC, baka mamaya biglang tapusin na lang. Wa nang litis-litis. Tapos, desisyon. Hindi guilty si Abalos, hindi guilty si Marbil, hindi guilty si Torres sa pagwawalang hiya sa KOJC kahit kalat na kalat ang ebidensya, videos, photos. Paghuhukay, pagbitbit ng baril, may namatay. Didesisyonan ni Tambakulaw na, hindi guilty itong sina Kuting, si Marbil, si Torre, at si Abalos Dos Mustasa sa isinasampan yung kaso. Acquitted. Ganon, no? Absuelto, ia-absuelto. Baka nga, hindi kaya siya yung pumutok ang ugat sa utak? Si A or si B? Parang sa survey natin. A, si Kuting. B, si Butod. Pwede vote. Dead or alive? Diba? Sino kaya? You know what mga tatkuya? Sumagi sa isip ko naman yung nanay ni Kuting. Maundaers na yun Diba? Si Meldy. Na may picture din ng sa kabaong na todo halik. Ang kaplastikan ng mag-asawa, di ba? Todo halik si Kuting kay Todo halik si Butod kay Kuting. Di ba may ganyan ding picture si Madam Imelda na humahalik sa coffin ng sana matuluyan. Charot. Sana si Butod, ang susunod na halik ni Butod kay Kuting ay sa coffin. Sorry naman Di ba? May meme nga ito mga tatkuya, yung picture na yan, may meme yan, Huwag mo ako i-code blue ha, huwag mo na ako i-code blue. May pabulaklak pa din parang, siguro sa anong ceremony ito sa Ilocos, no? May pabulaklak. Diyos ko, naghalikan, mukhang pareho namang bad breath. Plastic. Tingin nyo, kinikilig kami sa inyo. Bakit? Feeling nyo, mga cute kayo? Hoy, Smugs, ikaw lang nagsasabing cute ka. Hirap ng manla. Kaya ka natitisod kinarma ka doon nga pala. Birthday kasi yun ni Apo Lakay, ng tatay, no? Siguro yung tatay ni Kuting hindi natutuwa kahit anak siya, no? I don't know. And dahil nga nagbabanal na aso santong kabayo ko, nagsisimba-simba pa kayo na, ginabaan si Smugs, natapilok. Tsaka nung natapilok siya mga atit kuya, iika-ika siya after. Tsaka pagka nagkakaganyan yan, nangahampas yan, hindi lang niya mahampas si Kuting. Malay niyo pag uwi nila ng bahay, nahampas niya si Kuting. Bakit hindi mo ko inalalayan, iniwanan mo ako, dire-diretso ka na. Nakita niyo ba yung video ni Smugs nang na siya natisod or na muntik nang madapa dahil nga nakaangat yung kalsada, hindi maayos ang infra dyan sa simbahan sa Ilocos o dyan sa mga kalsadang Ilocos, no?
Pangitang-pangitang kinukurakot ang budget, tinitipid, binubulsta. Kaya ang kalsada doon bitak-bitak. O di, natapilok si Smugs. Siguro akala niya malalaglag siya kasi biglang baba yung kalsada. Mukhang may crack, di ba? O siguro pag uwi nila ng kanilang tutuluyan dyan sa Norte, nahampas niya si Kuting. What if si Kuting ang nagka-aneurysm? Pwede rin si Madam Imelda dahil sa katandaan. What do you think mga ate at kuya? Sino ang nangingisay-ngisay ngayon at brain dead na and eventually, huwag naman sanang mamatay. No? Huwag naman sana bigla ang mamatay kung si Kuting man yan or si Butod. Gusto natin makita pa nila ang pag-unlad ng Pilipinas. O tingnan niyo, umuunlad ng Pilipinas, hindi kinukurakot ang pera ng taong bayan. No? Mabuhay pa sana ng mga another 30 years kung sino man yung nagkaroon ng aneurysm. No? Huwag na mamatay agad. Hindi pwede. Kailangan masaksihan nila na kayang paunlarin ang Pilipinas ni VP Sara at ng mga susunod pang Duterte. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.